Ayan. Dako naman po tayo doon sa ating teksto na sa chapter 1 ng unang Pedro, verses 1 up to verse 9. Tignan po natin dito yung laman ng kanyang sulat. Doon sa verse 1 po, titignan po natin kung paano niya po nilarawan ang kanyang sarili doon sa kanyang sulat. At dyan po sa verse 1, sabi niya po rito, si Pedro na apostol ni Jesucristo. Yan, makikita natin yung unang bahagi na yun. Si Apostol Peter, sinusulat na dinidiin niya, nilagay niya dito na apostol po siya ni Jesucristo. At alam po natin kung siya ay isang apostol, siya po ay nakasama ng ating Panginoon physically during nung ministry ng ating Panginoong Jesus sa loob ng 3 taon mahigit. At makita po natin dito pag sinabing kasama mo, literally ang Panginoong Jesus, nakikita mo yung mga bagay na pagpapagaling niya, nakikita mo, nasaksihan mo yung mga bagay na pagpapahayag niya ng kanyang buting balita, nasaksihan mo kung paano siya makipag-usap sa tao, kung paano niya yung kanyang mga panalangin, di ba? Nasaksihan niya yung mga bagay, yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga na nilagay niya po na isang apostol siya upang pinapaalam niya po na siya po ay buhay na patotoo na nagmula na kasama ng ating Panginoong Hesus. Yan, at sa pagpapatuloy po, yan, sa verse 1 pa rin po, sa mga hinirang, tignan po natin kung paano naman niya po nilarawan yung mga taong kanyang sinulatan. Sabi niya, sa mga hinirang na nangingibambayan na nasa pangangalat ng Punto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Yan. So, nilalarawan niya po na sila po ay nasa pangangalat ng gibambayan. Sabi ko nga kanina na meron silang pinagdadaan ng pag-uusig sa kanilang pananampalataya, kaya sila po yung nag-adjust, sila po yung lumayo para maiwasan po yung kanila yung pag-uusig sa kanila. So napakahirap po na ikaw po ay mag-ibang lugar para mamuhay din po doon, para may hanapin mo yung kapayapaan dito sa mundo, para maprotektahan mo na magpatuloy ka, walang balakid sa iyong pananampalataya. Ang hirap po ng mag-adjust. Hindi mo alam kung meron kang tatrabahuin doon, hindi mo pa alam, excuse me, hindi mo pa alam kung ano yung magiging buhay mo doon sa pupuntahan mo. Kaya alam po ito ni Apostol Pedro, kaya yung laman ng sulat niya, sila po yung kanyang ina-address. Yan. At sino po kaya ang pumili sa kanila? Diyan po sa verse 2. Yan. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. So, nakikita po natin dito na ang Diyos Ama, Ama ng ating Panginoong Jesus, ang pumili, siya po ang nagtalaga sa mga mananampalatayang ito at ginawang banal ng Espiritu Santo at upang sumunod kay Jesucristo, who have been chosen according to the foreknowledge of God. At para saan po? Paano po yung inaasahan kanilang pagtugon? To be obedient to Jesus Christ. Yan. Upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. Pag sinabi pong sprinkled with His blood, ito po ay yung dugo po ng ating Panginoon na dumanak po doon sa kanyang crucifixion. Ito po yung naglinis sa mananampalataya sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Yan, tayo ay nilinis ng dugo ni Kristo. At ito po ay napaka halaga sa part po natin na mananampalataya. At sabi niya rito, biyaya at kapayapaan nawa ang sumainyo'y sumagana. Kaya nakita po natin yung unang bahagi ng sulat po ni Apostol Pedro. Diyan po sa verse 3 hanggang 5, tingnan po natin kung paano inilarawan naman po ni Pedro ang pagliligtas sa mga Kristiyano. Diyan po sa verse 3, sabi niya ho diyan, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ayan. Pangalawang bahagi po, sinasabi niya dito na purihin ang ang Diyos na Ama ng ating Panginoon. Because of the great mercy, He has given us a new birth into a living hope
through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya makita po natin dito na sa kabila nung kanilang naranasan nga po, ay andun po na tinuturuan sila na purihin ng Diyos Ama, na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Diyan po sa verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira. Tignan po natin dito, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Yan. So, hindi lang yung habag ng Diyos ang naranasan po ng mga mananampalataya. Pinapaalala niya na yung hindi lang habag yung kanilang naranasan, pero meron pang manang nakalaan sa langit para sa inyo, sabi niya. Yan. So, pag ikaw po makabasa nito ay lalakas po yung loob mo. Kahit meron kang sitwasyon at from there, magagalak ka po. Imposible po na hindi ka po magagalak. Sabi niya dyan, sa verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira. Yan. Walang dungis at hindi kumukupas. It can never perish, spoil, or fade. Ito po yung manang naghihintay po sa mga mananampalataya. Maaring ikaw po ay nakatanggap ng mana na nalustay na. Maaring nakatanggap ka ng mga bagay na dito sa mundo sa iyong mga magulang na tinatangkilik mo ngayon. Iyan po ay mag-alalaho. Pero itong manang sinasabi dito ay hindi po kukupas, wala po itong dungis at hindi po ito nasisira. At ito po yung naghihintay sa mga mananampalataya doon po na nakalaan po sa kanila sa langit. Kaya napakahalaga po yung sulat ni Apostle Pedro, no? Kaya nung binabasa ko nga ito ay salamat sa Panginoon dahil nabasa ko itong manang ito na nagpapalakas. Pag binabasa mo nga yung salita ng Diyos, talagang lumalakas ka. Kasi pag tayo po ay nakatuon dun sa mga pagsubok, sa mga problema, minsan nabibigitan ho tayo. Yung pressure noon, mararamdaman natin. Kahit ito, signan mo itong basong ito, hawakan mo ng 1 oras. Mangangalay ka kahit napakagaan. Diba, mangangalay ka. Kasi hawak-hawak mo siya eh. So makikita po natin yan. Katulad din po ng pagsubok. Kung tayo laging nandun, updated tayo lagi sa pagsubok na ito. Minsan, yung mga nangyayari sa paligid mo, nagbi-minister po ito sa atin. At pag tayo po ay laging nakatuon doon, nakafocus doon, at nakakaligtan natin na magbasa, manalangin, manghihina po tayo. Kaya basahin po natin ang salita ng Diyos upang makaranas po tayo ng comfort ng ating Panginoon at patuloy na i-lesson po natin yung pag-focus dun sa mga pagsubok para gumaan po. Natandaan niyo po yung isang kwento na sumakay sa isang jeep na may buhat-buhat siyang isang bigas. Ito po ay matagal ng mga metaphor ng mga nagtuturo. Sumakay sa isang jeep na buhat-buhat yung bigas, pero nung nakasakay na siya, nakaupo na siya sa loob, pero buhat-buhat niya pa rin po yung bigas na iyon, yung bigas. Kaya nakikita po ninyo yun na minsan binibigay natin sa Lord yung ating mga sitwasyon, mga pagsubok, pero patuloy nating inaalala yung mga sitwasyon na ito. Diba? Dapat pagwas na i-place natin yung mga cares natin sa Panginoon. Hayaan po natin ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan kung paano po niya tayo tutulungan. Yan. Mag-rest po tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng kapahingaan nawa pag tayo po ay nagbibigay tayo ng mga dalahin sa ating Panginoon. Alisin po natin sa ating balikat. Ibigay po natin sa ating Panginoon. Kaya yan po yung ating napag-aralan dito sa sulat ni Apostle Pedro. Ito po yung pangalawang bahagi na sinisure niya, ginagaranti niya na meron pang naghihintay bukod dun sa great mercy na naranasan ng bawat pananampalataya. Meron pang manang hindi nasisira, hindi kumukupas, at walang dungis. Yan, napakahalaga. Napakahalaga po ito. Kaya salamat po sa ating Panginoon